Napag-usapan natin ang patungkol sa pinakalas na video ng Volume 18 kung saan tinamaan ng malakas na atake nitong si Jahil itong grupo nitong sila Yuki Kagorazaka. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Itong prologue ng Volume 19 at ito ay pinamagatan na The Chief Angel Moves. Napag-usapan na natin ang plano nila Michael, pero mukhang maging itong si Michael pala mismo hindi talaga kumbinsido na kaya nilang ma-revive itong si Veldenava. Pero kahit na ganun, nagsusumika pa rin siya dahil ang mundong walang Veldenava isang mundo daw na hindi maganda. Kung ganun lang rin naman daw, wala itong value kay Michael. Ngayon, nakarating na sa kanya ang betrayal nitong si Obera. Naisip niya na lang dito, nakakala niya daw hindi siya kasing naive ni Rudra, pero mukhang nagkamali daw pala siya kasi hindi daw dapat siya nagtiwala kay Obera. Dapat daw tinuring niya lang ito na tauhan. Itong si Obera nga kasi trusted friend nitong si Feldway, kaya akala ni Michael pwede na rin siya na magtiwala dito. Pero isang malaking pagkakamali daw yon. Naramdaman na rin nitong si Michael na bumalik na sa kanya ang Salvation King Azrael. Ito yung angelic series skill na napunta kay Obera. So ngayon na bumalik na ito kay Michael, isa lang ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin ay itinapon ni Obera ito at tuluyan na nga ito na nag-traitor sa kanila. Ginamit ni Obera ang administrative privileges niya para i-erase ang kanyang angelic series skill para nga makalaya sa may control nitong si Michael. Dahil sa naging action nitong si Obera na ito ini-order ni Michael kay Feldway na i-reinforce nito ang kanilang control over the angelic series skill holders. Gamitan din daw nila itong mga ito ng ultimate dominion. Ganon ini-handle nitong si Michael itong kanilang situation. Kaya ngayon daw wala ng phantom na makakapag-betray sa kanila. Ang natitira na lang na may chance na mag-betray ang mga insectars. Pero napaka-unlikely naman daw na mag-betray itong mga ito. Kasi ngayon naka-aligned naman ang mga interest nila. Inipromise rin kasi nitong si Michael kay Zelenius na once na sila ay nanalo, bibigyan niya itong mga ito ng territory sa may mundo. Magkakaroon sila dito ng kanilang sariling portion. Pero in exchange, magsasend itong mga insectars ng kanilang mga sariling forces para tumulong sa mga mangyayaring battles. Balak ni Michael na gamitin fully itong army ng mga ito. Dahan-dahan na nilang nai-analyze kung saan ang mga magagandang battle venue. Pero bago magsimula ang mga matitinding laban, gusto muna nitong si Michael na i-dispatcha itong si Obera. Ang role kasi dati nitong si Obera ang i-monitor ang Evil Dragon. Ang pinaka-goal pa rin nitong role na ito para maprotektahan ng mundo. Pero ngayon nga, nawala na si Veldenava, wala na rin pakialam itong si Justice King Michael kung masira man itong mundo dahil sa may Evil Dragon. Kaya desidido na siya na iligpit itong traitor. Kasi kapag pumunta si Ivaraj sa may Cardinal World, pabor pa nga yun para sa forces nila Michael. Kaya ang pag-target kay Obera merong dual purpose. Pero bakit kailangan pang puntahan itong si Michael itong si Obera? Hindi ba pwedeng hayaan na lang siya? Ang sagot dito hindi pwede. Kasi oo nga, walang pakialam si Michael kung i-abandon ni Obera ang monitoring nitong si Ivaraj. Pero may pakialam si Feldway kapag itong si Obera naki-operate kina Rimuru at Kay Crimson dahil madadagdagan ng malakas ang kanilang mga kalaban. Kaya para hindi ito mangyari, itong si Michael mismo ang kumilos dito. Si Michael isang manas. Dati siyang ultimate skill lamang, kaya wala siyang emotions noong mga time na yon. Pero ngayon, na Theosophy Core na nga siya, meron na siyang emosyon. And although negative nga itong emotions niya ngayon, masarap pa rin daw itong pakiramdam na ito compared kapag wala kang pakiramdam. Kaya naisip dito nitong si Michael na i-enjoy niya daw itong panibagong feeling na nararamdaman niya. Ang army na inililid ni Obera army din nitong si Michael. Kaya medyo malaking dagok ito sa mga forces ng mga phantoms. Kasi nga hindi lang naman si Obera ang mawawala sa kanila, kundi pati ang mga soldiers na inililid nito. Balak na lang nitong si Michael sa ngayon na i-recover ang mga possible pa na may recover ng mga soldiers. Sa may other world walang gravity. Parang katulad daw ito ng outer space kasi walang sky at wala ring land dito. Kaya ang mga objects na gawa sa may condensed magicules ay nakascattered lang sa may empty space. Ganito ang base nitong sila Obera.
Ang base nila ay gawa sa strong magic steel. Itong base na ito mismo ang nagge-generate ng powerful gravitational forces, kaya may gravity sa loob ng kanilang base, para daw itong isang asteroid. Ito ang frontline na base sa pagmamonitor kay Eva Raj. Isa ito sa mga pinaka-importanting facilities ng mga Phantoms. Pumunta itong si Michael sa may base na ito. Gumamit siya ng spatial transportation galing sa may Heavenly Star Palace, at pagdating dito ni Michael wala na ditong tao. Walang tao sa loob, pero nung lumabas na siya nagulat siya dahil nakahanay dito ang mga soldiers ni Obera, at kitang-kita sa mga stands nila na lalaban sila sa kanya. Nakapalibot itong mga Phantom soldiers na ito sa may base nitong sila Obera, at balak nila mag-release ng concentrated attack sa may center, kung saan matatagpuan nga itong si Justice King Michael. Lahat ng directions nakapalibot sila dito, maging taas o baba man, as in lahat ng direction, para silang bumuo ng isang circle, at nasa gitna nito itong si Michael. Kaya talagang center si Michael ng mga magiging atake. Effective daw itong formation na ito laban sa mga individual cryptids. Ganito ang ginagawa nila para i-annihilate itong mga cryptids na ito. May mga cryptids kasi na malalakas, kaya minsan kinakailangan nila na gumawa ng ganitong formation. Nung nakita ito ngayon nitong si Michael, nang hinayang siya sa kanilang mga forces, kasi alam niya na walang mangyayaring negotiation. Talagang kakailanganin niya na i-annihilate itong mga ito, or else may idagdag lang sila sa mga forces ng kalaban. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.